Patakarang Piskal. Ano nga ba ang patakarang piskal? Ito ay tumutukoy sa paggamit ng pamahalaan sa pagbubuwis at paggasta nito upang mapatatag ang ekonomiya. Expansionary Fiscal Policy. Naglalayong mapataas ang output ng ekonomiya. Dinadagdagan ng pamahalaan ang gastos. Bumibili ang pamahalaan ng mas maraming kalakal at paglilingkod. Pagbabawas sa ibinabayad na buwis. Ginagawa sa panahon ng recession. Contractionary Fiscal Policy. Naglalayong pababain ang output ng ekonomiya. Binabawasan ng pamahalaan ang gastusin upang mapabagal ang pagsulong ng ekonomiya na nagdudulot ng inflation. Pinapataas ang singil na buwis. Nagbubunga ng pagbaba ng demand. Tatlong pinagkukunan ng kita ng pamahalaan. Buwis, non-tax revenues, at taripa o tariffs. Mga uri ng buwis. Una, residence tax. Ikalawa, buwis mula sa ari-arian. Ikatlo, buwis sa kita at tubo ng mga individual at mga negosyo. Ikaapat, buwis sa mga produkto at serbisyo. Non-tax revenues. Nasisingil mula sa mga lisensya, upa at stamp. Kita mula sa pagbebenta ng mga lupa, gusali at iba pang gamit pampubliko. Kita mula sa korporasyong kontrolado at pag-aari ng gobyerno. Tulong o grants mula sa ibang bansa. Pangungutang. Kita mula sa kasino at bayad utang na natanggap ng pamahalaan. Ano nga ba ang gamit ng buwis? Gamit na pondo sa mga gastusing pampubliko. May epekto sa pagpapasigla ng pribadong pagnenegosyo. Mahalaga sa muling pagbabahagi o redistribution ng kita. Ginagamit sa pagkakaloob ng serbisyong panlipunan. Mga tipo ng pagbubuwis. Una, direct. Ipinapato sa mga kita ng tao at negosyo. Narito ang iilang halimbawa nito. Income tax, Residence tax, immigration tax, estate, gift, at inheritance tax. Ikalawa, indirect tax. Kinokolekta mula sa mga serbisyo at produkto. Narito ang iilang halimbawa nito. Sales tax, Amusement tax value added tax, at IVAT. custom duties. Isang uri ng dituwirang buwis. Pinapataw sa mga produktong ini-import. Subalit dahil sa free trade policy, nawawala nito ng silbi. Narito ang mga gabay sa pagbubuwis. Ito Ito'y nakabatay sa Una, kakayanang magbayad ng mga individual. Naaayon sa benepisyong natanggap mula sa gobyerno. mga halimbawa. Toll fee, bayad sa paggamit ng pantalan at paggamit ng kalsada. Ikalawa, kakayanang ipatupad. Kailangang maging katanggap-tanggap ang pagbubuwis sa mga tao. Istruktura ng pagbubuwis. Una, progresibo. Nakabatay sa kakayanang magbayad ng mga mamamayan at korporasyon. Ang pagtaas ng kita at yaman ay katumbas din ng pagtaas ng porsyento ng buwis na kinita. Ikalawa, regresibo. Kapag hindi proporsyonal ang buwis na sinisingil sa antas ng kita at yaman ng individual at korporasyon. Kapag tumataas ang kita pero ang buwis ay bumababa. Mga issue sa pagbubuwis. Una, pagpataw ng karagdagang buwis upang solusyonan ang budget deficit. Mas mababang alokasyon sa mga batayang serbisyong panlipunan. Higit na nakabaon sa dayuhang pagkakautang. Matagalang debate ukol sa tamang alokasyon ng pondo.
maaaring magresulta ng pagtamlay sa pagninegosyo. Ikalawa, mababang koleksyon ng pagbubuwis. Di makatotohanang deklarasyon ng mga ari-arian. Di pagdedeklara o di tamang pagdedeklara ng halaga ng kinita. Tax evasion. Pandaraya sa pagsasaad ng dapat sakupin ng exemption. Pambansang pagbabudget. Ito'y mayroong 4 na yugto. Una, executive preparation. Pagtukoy sa pangkalahatang direksyon at prioridad ng pagbabudget para sa bansa. Ikalawa, budget amortization. Pagsasagawa ng deliberasyon sa Kongreso. Pagsasagawa ng deliberasyon sa Senado. Pagrepaso ng Pangulo sa budget na pinagpasyahan ng lehislatura. Ikatlo, budget execution. Pagbibigay ng budget sa mga kaukulang kagawaran o ahensya ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga plano nito para sa taon. Ika-4, budget accountability. Pagpapasa ng mga ulat sa DBM, Commission on Audit at legislatura upang malaman kung saan nagastang budget ayon sa itinakda ng batas. Klasifikasyon ng gastusin batay sa uri. Personal services, maintenance and other operating expenses, at capital outlay. Batay sa sektor. Economic services, social services, defense, general government, transfer payments, net lending, debt services, debt amortization. Paggasta ng pamahalaan sa sektor. Pambayad ng utang o interes ng utang. 33.2%, Serbisyong panlipunan. 28%, Serbisyong ekonomiko. 17.5%, Pangkahalatang serbisyong pampubliko. 15.5%, Pambansang pagtatanggol. 4.9%, Net lending. 0.8%,